Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 25, 2026, Huwebes ng ikalabing-dalawang linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 24, verses 8 to 17. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari 18 taon nang maghari sa Jerusalem at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod. Dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno, at lahat ng tauhan ng palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsam pa niyang lahat ng kanyang kayamanan sa palasyo at sa templo. At tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot sa 10,000. Wala silang itinira, liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang mga 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda at pinalitan niya ng Sedekiyas ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at sa pagpapatuloy natin ng ating pong pagninilay mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dahil kahapon ay huminto muna tayo para magbigay daan sa mga pagbasa para sa kapistahan ni San Juan Bautista. So, ngayon po ang malungkot, isa sa napakaraming malungkot na karanasan at pangyayari sa bayang Israel. Dahil nga dito kay Joaquin na saglit lang ang kanyang pamumuno at sila ay nasakop na muli ni Nabucodonosor dahil nga sa kanyang kahinaan, sa kanyang pakikisama sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito po talaga ay hindi ikinalulugod ng Panginoon ang sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang tunay na katapangan ay hindi ipinapakita sa pakikisama sa gawaing masama. Yan ay talagang pagpapakita ng kaduwagan. Ang tunay na katapangan, lalo tigit na nararapat taglayin ng mga pinuno o ng isang hari ay yung siya ay matapang manindigan sa pagsunod sa nag-iisang Panginoon. Yung katapatan niya dapat ay nasa Panginoon lamang. Kaya nawa, sa mga panahong ito muli ay hilingin natin, magsama-sama tayo, pagdasal natin ang mga pinuno ng bansa natin, mga leader natin, dahil sila ay nagkakagulo, sila ay ayaw mag-intindihan, ayaw magkaunawaan, kung kaya't ang bansa natin ay nalulugmok sa kahirapan, nalulugmok sa parang wala na tayong direksyon, kung saan nga ba tayo papunta. Naapektuhan din ay ang mga kabataan, ibang-iba na kung paano sila kumilos at paano nga ba natin sila mapapasunod kung ang mga lingkod ng bayan natin ay ayaw sumunod sa batas. At paano natin sila tuturuan, manampalataya kung ang mga pinuno natin ay napakahina at wala rin pananampalataya sa Diyos. Kaya sana po, huwag tayo rin mawala ng pag-asa, magdasal lang tayo
at magtiwala sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.